Yo, what's up mga ride? Muli, good evening, good evening, good evening. Happy Monday po sa ating lahat. Happy Monday, madilim at malapit ng umulan mga ride. So muli, magre-react muli ako, no? Yung reaction ito ay maraming makarelate, no? Na mapapansin natin mga ka-ride, dito sa atin pag nag-a-apply po tayo ng trabaho, kahit anong trabaho yan, janitor, gwardiya, o opisina man yan, napakaraming mga requirements yung kailangan, no? Sangkatutak, no? Sangkatutak na requirements yung kailangan sa halagang 610. So hindi ko naman sinasabing ganun lang kababa yung arawan natin 610. Pero mga ka-ride, yung requirements na sangkatutak, sana pwede namang bawas-bawasan. No, kailangan mo talagang gumastos. Ika nga, kung gusto mong makapasok sa trabaho mga ka-ride, hugot bulsa ni Juan. Kahit na wala nang kakainin, tiisin, makakuha ng requirements para makapasok ng trabaho. Nakakalungkot isipin mga ka-ride, no, na yung ating mga kababayan, tayo din mismo ang nagpapahirap. Bakit? Pag pupunta ka ng ibang bansa, anong kailangan mo? Passport or visa? No, anong kailangan ng anong requirements para makakuha ng passport? Birth certificate, saka valid ID. Pag meron ka niyan, pasok ka na. Pero sa atin, mag-a-apply ka ng janitor, mag-a-apply ka ng security guard, nasa 21 piraso kung hindi ako nagkakamali na requirements ang dapat mong maipasa. At minsan pa bumagsak yung mga aplikante na nag-a-apply. Kasi bakit? Meron simpreng standard sila. Anong standard? Merong standard, kailangan with experience. Yung pagmamap ba may experience din? Paano masabi? Kasi sa aming mga guard, wala namang experience, pero talagang grabing requirements talaga, kinami-dami. So siguro for security, no, para malalaman nila kung ano yung background ng tao ito. Pero kung titingnan lang nating mabuti yung background, yung NBI, yung police clearance, isa din ito sa dahilan, di ba? Para malaman natin kung may kaso, criminal, o ano bang klaseng tao ito yung kumukuha ng, o yung aplikante na ito, di ba? Ulo o SSS, pag-ibig, kasi kailangan natin yan, PhilHealth, no? Mga benepisyo yan. Pero yung iba sana, no? Napakahirap talaga. Pag tayo mag-a-apply dito sa Pilipinas, napakahirap, no? Dagdag pa ngayon yung K-12 na hindi rin tinatanggap kadalasan. Kasi kailangan nila talagang may degree, no? Kaya pupunta janitor, security guard. So hindi ko naman minamaliit ang trabaho na ito, kasi marangal na trabaho ito. Ang ano lang mga ka-ride, no, grabe yung requirements talaga, no? Isa pa, kukuha ka ng mga valid ID. Kaya kukuha ka ng valid ID, pupunta ka kung saan sa ACSB yan, sa kung ano man yan. Anong unang hihingi nila? Valid ID din. Kaya kukuha ng valid ID dahil wala kang valid ID. Pero ang requirements sa pagkuha ng valid ID din. Nakakalungkot talaga, no? Nakakalungkot. Kaya marami tayong mga kababayan na nag-ibang bansa kasi bukod sa malaking sahod, di ba? Yung mga requirements, ika nga, talagang sangkatutak. Lalo na ngayon, no? Nung simula, nung tumuntong, nung pandemic, tapos ng pandemic, kala na. Kawawa na yung mga kababayan natin. Yung kagagraduate lang, kala mo makapasok agad, hindi. No? Papasok mo na yan sa kung anong mabilis makapasok. Graduate ka, college graduate ka, security guard ka, pasukin mo muna yung security guard kasi kailangan mo ng experience sa trabaho. Kundi kaya iba dyan magbo-board pa.
Nakakalungkot lang talaga isipin mga ka-ride. So hinahabol natin, tayo ay umangat sa buhay, tayo ay hinahabol ng pamahalaan na maging kaparehas o makahabol tayo sa isang ibang bansa. Kaya nga meron ng K-12 learning Ika nga, para sa mga mahihirap na katulad ko, talagang nagdagastusin lang ito. Isipin mo, in 2 years na yan, may 2 years course na. Pag nakatapos ka ng K-12, nakadalawang taon ka na sa kolehiyo. May mga 2 years course lang ngayon di ba? May mga basic lang ngayon na kurso na 2 years lang. So hindi pa. Pagkatapos mo ng K-12, dun ka pa kukuha ng kurso mo. Dun pa magbibilang mulit, mag-uumpisa mulit sa isang taon. First year college, second year college, hanggang kung ilang taon man yung kinakuha mo. Nakakalungkot talaga isipin mga ka-ride. So sana ito yung mapansin ng ating mga pamahalaan. Hindi naman ako nakikialam, pero siyempre di ba, bilang isang Pilipino, kawawa talaga. Samantalang pag nag-ibang bansa, passport lang, pasaporte lang yung kailangan. Pero tayo, kahit na magtitinda ka, ay ganun na lang yung requirements na hinihingi. Hindi po ako nakikialam, hindi po ako naghuhusga sa kung ano man yung mga sinasabi ko. Yun yung nakikita ko talaga na sana darating yung time na okay na yung police clearance, barangay o yung pinakamahalaga yung NBI clearance, kasi dun talaga, although yung bago ngayon, yung national police clearance, magkaiba ito sa Philippine National na police clearance sa national police clearance. So parang yung national police clearance parang pang overall na to parang NBI, siguro mas okay na to, di ba? Katulad ng DILG certificate o yung DI clearance, na from DILG, kasi siyempre, di ba? Yung mga ibang bansa hindi naman naghahanap ata ng mga diploma yun kasi nga may passport ka, basta required ng kung ano man yung trabaho na hinahanap mo. Marami naman na ibang bansa na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral pero naka-abroad sila. Sana ganito, darating yung time na ganito na yung mangyayari, na yung mga requirements na lang is siyempre NBI, siyempre hindi mawawala yung LSS, PhilHealth, Pag-ibig, kasi yun yung mga benepisyo natin yun dapat yung sana darating yung time na ito na lang yung mga kailangan. Pati hindi pa dito umulan, malapit na, madilim-dilim na yung langit dito, makarating pa sa bahay na mga ka-ride. Sana maging darating yung time na ganito na yung mga requirements natin, na NBI clearance okay na, national police clearance, so DILG clearance okay na, kasi nga ang mahalaga din kasi, di ba, matitrace kung anong klaseng tao ito, kung may mga kaso ba dito na tinatakasan. Ganun lang naman ang pagkakalam ko, kaya mayroong mga NBI clearance police clearance, di ba? So yun lang mga ka-ride, maraming salamat at pasensya na rin, sorry kung may mga nasabi akong hindi maganda. So ang akin lang, reaction lang naman na sana darating yung time na hindi masyadong magiging mahirap yung mga requirements natin. So yun na mga ka-ride, sorry din sa mga mali na mga nasabi ko. Akin lang, reaction lang naman maraming salamat mga ka-ride. Please follow my Facebook page, Rodel B. Gumupas, and my TikTok, and please subscribe my YouTube channel, Nag-iisang Hari ng Kalsada, no other one but the only one, Road Rider. Bye bye.